Hoy RC. Oh, hi Rodimus. I'm just wondering if I can ask you for a date? No. Ouch! Busted! That hurts! What? A busted prime. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Mini-Series Model Kits Wave 2. Now, before we start, special shout out muna sa YOLO Park for sending us this full set ng Wave 2 ng AMK Mini-Series. Once again, YOLO Park, thank you so much! Ito yung packaging na dumating sa akin, and pag inopen natin yan sa loob, ang kasama niyan is ito. Yan. So, ito na lahat ng mga characters na included dun sa package. And para-pareho lang naman yung package nila. Magkakaiba lang ng picture. These are not blind box, guys, ha. Although, magkakapareho sila ng packaging. Ayan, no? Iisa lang ang itsura niyan. But, makikita mo kung sino laman kasi nga, yung picture dyan sa harap, obvious naman kung sino makukuha mo. Lahat ng to is ang kasama. Ito ang ating manual na kung saan magkakasama na rin sila sa isang manual. And different characters na yung mga nandiyan. And because of that, lahat ng mga model kits natin dito is na-assemble ko na nung gumawa tayo ng video through our TikTok live. So, i-check na lang natin yung details ng bawat isa. And together ng manual, kasama rin mga cards. Yung mga cards na to, QR lang yung nasa likod, pero yung mga cards holographic na may mga picture din ng ating mga character, which is nice. Ang ganda. Now, let's start muna dito kay Rodimus Prime. Check muna natin yung details niya. First thing na mapapansin nyo talaga, no, ang laki na ng difference nung scaling ng head nila doon sa body nila. Comparing it sa ating Wave 1 ng AMK Mini-Series na kung saan medyo may pagka-cartoonish yung dating kasi ang laki nung head talaga comparing it sa body ng ating Wave 1 ng YOLO Park AMK Mini-Series. Pero ang ginawa nila dito is that parang mas in scale na yung proportion ng head nila doon sa body nila. Which is, for me, mas gusto ko yun. And tingnan natin yung details dito ni Rodimus. Ayan, no? G1 na G1 talaga. Ang angas and ang ganda. Na as if talagang lumabas sa screen. Etong si Rodimus Prime. And para sa kanyang articulation, yung head niya ball jointed yan. Pwede nyo ma-swivel and ma-rotate yan. Yung arms niya may grid moment siya na ganyan. And of course, ball jointed din yun. So pwede rin ma-rotate yung part na yan. Dito sa elbow niya, double jointed yung elbow, which is good. Yung kamay niya, naro-rotate din yung ganyan. Waist niya, meron siyang ab crunch. Nilagyan na nila ng ab crunch ngayon, which is good, and also swivel. O, tapos pwede rin ma-rotate yan dyan. Meron siyang Van Damme split na ganyan, and of course high kick and back kick na ganyan. May rotation din siya dyan sa kanyang thigh part. Yung kanyang knee bend, single jointed lang yan dyan. And yung sa paa niya, pwede mo up ng ganyan and down ng ganyan. All jointed din yun sa part niya. So pwede siya magkaroon ng swivel din dyan. Dito kay Rodimus Prime, yung mga accessories na kasama niya is itong kanyang bang bang. Yan ang itsura niyan. Meron pa siyang isang bang bang dito, which is ito naman. Yan, magkaiba yung dalawa na yan. So dalawa, parehong pure silver na lang yung mga bang bang. And also, yung alt hands niya, merong open na ganyan, and meron din gun wielding na ganyan. So, dalawa yung set ng hands niya. So, yan, si Rodimus Prime. Next, we have here naman si Jazz. Check natin yung details niya. Yan, G1 na G1 din. Ang ganda. Okay na okay yung details niya. Yan. Good. And of course, yung articulation niya ganun din. Yung head niya, naro-rotate din yan. 360, naka-ball joint yan. Same sa kanyang shoulder. Yan, may creed moment na ganyan. And of course, naro-rotate din yan ng ganyan. Bicep niya, may rotation din dyan. Elbow niya, double jointed din. And yung kamay, naro-rotate din. Meron din siyang ab crunch. Pwede siyang huminga ng ganyan. And of course, naro-rotate yan. Side skirt. Meron siya sa side skirt. Now, open yan para pwede siyang mag-Van Damme split ng ganyan. And high kick and back kick na ganyan. And of course, yung kanyang knee bend. Sa paa, ball jointed naman yan. So, may up and down ng konti, pero may konting swivel din naman siya dyan. Nakaharang kasi yung mga gulong-gulong niya dyan. Dito kay Jazz, isa lang yung weapon niya. Yan yung included sa kanya. And of course, dalawa din yung set ng alt hands niya. Meron open palm and gun wielding. So, yan si Jazz. Next, we have here naman si Cliff Jumper. Check natin yung details niya. Ganda ng mukha, ganda ng head. Yung proportion niya, sakto talaga. Para siyang mini bot. Yan, may wheels pa siya dyan sa likod. And even sa ilalim,
ng paa. Nice. That's cool. And then of course, yung kanyang articulation, yung head niya, ball jointed din yan, naro-rotate up and down. Yung kamay niya, pwede siya mag-creed moment ng ganyan, and naro-rotate din, may bicep rotation din, elbow bent, and yung kanyang kamay, naro-rotate din. Meron din siyang ab crunch, syempre, and naro-rotate yung kanyang waist. Meron siyang Van Damme split na ganyan, yung high kick niya, ganyan, and yung back kick niya, ganyan. Yung knee, may rotation sa thigh, and yung knee bent niya, ganyan, ganda. And may down and up ng ganyan, yung paa niya, which is good, ha? Ganda na. Then may swivel siya sa paa na ganyan. Dito kay Cliff Jumper, yung pinaka-weapon niya, kitang-kita niyo naman dyan. Yung kanyang bazooka. Ang ganda ng bazooka niya. Ayan. Okay, na up and down din ito. Yung part na yan. And also yung handle niya doon. Yan ang pinaka-itsura ng bazooka niya. And meron din siyang alt hands, dalawang set din. Isang open palm and isang gun wielding na guys. So yan, si Cliff Jumper. Next, we have here si Prowl. Check muna natin yung details niya. Yan. Okay din. But I wish itong red niya, pininturahan pati yung gilid sana, no? Para hindi white yung side ng antenna niya. Anyway, ang ganda pa rin ng details niya dyan. And para sa kanyang articulation, yung head niya, ball jointed niya, may look up and look down na ganyan, naro-rotate din. Nag-pop off yung kanyang wings dito sa likod kasi ball jointed lang yan. Pwede mo ma-up and down yung wings niya na yan. Tapos, pwede pa siyang ma-fold. Ayan, no? May pin naman doon eh. So, pwede siyang ma-open ng ganyan or fold ng ganyan. Yung kamay niya, pwede siyang mag-arms wide open ng ganyan. Although parang naka-cover dito yung sa shoulder pads niya. And ma-rotate yung shoulder niya dyan. Itong mga shoulder cannon niya, ball jointed din yan. So, pwede mong ma-articulate yan sa position na gusto mo. So, sa bicep niya, may rotation din siya dyan. Yung kanyang elbow bent, ganyan ang elbow bent niya. Yung kamay niya, naro-rotate din yan. Meron siyang ab crunch na ganyan. And of course, naro-rotate din yan. Side skirt niya, meron din. Pwede ma-side ng ganyan. And para makapag-Van Damme split siya ng ganyan. Up nung legs niya, back nung legs niya. Pwede ma-rotate. Pwede ma-rotate yung kanyang thigh part. Yung kanyang knee bend. Ganda, ang ganda ng knee bend niya. Sa paa niya, pwede ma-up ng ganyan and back ng ganyan. May konting swivel din. Diyan. Yung bang-bang niya, all white naman. Yan ang itsura niyan. And yung kamay niya, 2 sets ulit. Isang gun wielding and open palm na ganyan. So, yan na si Prowl. Next, we have here si RC. Check muna natin yung details ni RC. Sobrang payat ni RC. Fembot na fembot yung body niya. Yan yung face niya. Ang ganda rin naman. Okay din. Nice. And then, yung overall body. Yan. Mas manipis talaga pag mga fembot eh. Well, para mas ma-distinguish nyo lang talaga siya na female robot. Iba rin kasi talaga ang anatomy pag female character. Okay. And para sa kanyang articulation, yung head niya, may up and down na ganyan. Ball jointed yan, so pwede rin ma-rotate yung pinaka-head niya. Itong mga shoulder niya dito, technically parang wala naman siya articulation, pero since nakapeg siya ng ganun, movement lang ng konti. Yung shoulder niya, hanggang up ng ganyan, which is good, walang nakaharang, and pwede ma-rotate. Yung kanyang bicep, meron din rotation. Yung kanyang elbow bent, ganyan. And of course, yung kamay niya, naro-rotate din ng ganyan. Sa waist niya, meron siyang side quest na ganyan. Side quest eh, no? And then, pwede rin siyang ab crunch ng ganyan. Ganda oh! Mas parang flexible si RC. Kasi dito pa lang sa waist niya eh. Sobra na yung pagkaka-flexible sa kanya. And then of course, naro-rotate din yung kanyang waist. Yung legs niya, hanggang ganyan lang. Kasi tumatama na yung legs. Then yung back kick niya, ganun din. And then meron siyang rotation dito sa may bandang taas na nung knees niya. Yung knee bent niya, ganyan, which is good. Yung paa niya, may up ng ganyan and down ng ganyan. Ganda. And then may konting swivel sa paan niya. Yung bang-bang dito ni RC is dual barretta. Para siyang si Lara Croft. Yan, ganyan. Pure white na lang din. Meron siyang alt hands which is open palm. So, yan na si RC. Next, we have here naman si Hound. Check muna natin yung details niya. Yan. Military na military talagang dating ni Hound. Nice looking G1 Transformers Hound. Yan. Although dito sa wheels niya, medyo nakukulangan ako dito eh. Feeling ko dapat yata isang buong wheel yan. Parang may rubber pa tulad dito kay Prowl. Ayan oh. Dapat ganyan yata ang itsura ng wheel niya dyan eh. I'm not sure ha. Pero mas maganda yata ginawang wheel na lang yung part niya. Kaysa ganyan lang na naka-open. Pero overall okay naman. Parang yun lang yung pinaka-angle ko dito sa overall design ni Hound natin.
Anyway, sa kanyang articulation, yung head niya may up na ganyan and may down ng konti, ganyan. Narorotate din yung head niya, although humaharang itong kanyang shoulder cannon na naka up and down lang din dyan. Pwede mong ma-side ng konti, ganyan. Arms wide open, meron. And narorotate din yung kanyang shoulder dyan. Meron siyang bicep rotation, yung kanyang elbow bent, and yung kanyang hand rotation dyan. Meron din siyang ab crunch and konting side dyan. And narorotate din yung waist niya. And yung high kick niya hanggang ganyan lang. Nakaharang kasi ito yung design sa harap eh. And yung back kick niya, mas diretso yung back kick kasi wala nang nakaharang doon. Meron din siyang rotation dyan sa kanyang thigh part. Yung kanyang knee bend, ganyan. And yung articulation sa paa niya, up and down ng konting ganyan. May konting swivel din sa paa. Dito kay Hound is isang pistol lang yung kasama sa kanya. Ganyan din naman yung pistol niya dun sa show. And of course, alt hands, open palm, gun wielding. Dalawang set din para kay Hound. Next, we have here naman is another Hound. Now, itong Hound na to is transparent comparing it to our Hound kanina. Kaya makita nyo naman yung difference niya. And talagang transparent siya, tumatagos sa ilaw. Ngayon, ang ganda. Ang ganda ng itsura niya pag natatapat na sa ilaw. Anyway, wala naman any particular dito sa Hound na to other than transparent lang din siya. Pareho sila ng articulation and even yung weapon niya parehong pareho. Talagang transparent lang itong Hound na to. And itong transparent Hound natin, I'm not sure kung ini-include talaga ito ni YOLO Park sa buong set kasi naka-buff siya. So nakahiwa-hiwalay siya. If you buy Hound, makukuha mo yata yung leg part. Pag kinuha niyo si Rodimus, makukuha niyo yata yung arm. So naka-buff siya. So I think you need to get the whole set para at least makumpleto mo yung transparent na Hound. Now, para sa size ng bawat isa natin dito is around 4.5, 4.75, 4.25, 4.5, almost 5 inches, 4.75. So, ganun roughly yung mga estimation ng height nila. Now, I'm sorry, hindi ko maiko-compare or mailalabas yung ating Wave 1 ng AMK mini series kasi naparaffle na natin to. Napunta na to sa mga viewers natin. Although, yung height nila, natatandaan ko yun, same lang talaga as in 4.5 to 5 inches din yung bawat isa doon sa wave na yon. So, totally in scale yon pagdating dito sa Wave 2 na ito. If you are planning to buy this Wave 2 AMK YOLO Park mini series, ang price range niya is around 400 pesos up to 650 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makuha ng copy ninyo or kung buong set na rin ang ordering nyo ng Wave 2 AMK mini series. There you have it now guys, na ang ating YOLO Park AMK mini series Transformers G1 Wave 2. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, parang nanghihinayang tuloy ako na pinaraffle natin yung Wave 1 natin kasi parang feeling ko ang ganda na nila tingnan together with the Wave 1 na nandoon si Optimus Prime, Bumblebee, and also yung mga iba pang Decepticons. Feeling ko mas maganda na sila tingnan kasi nga mas marami na sila. Downside for me sa buong set na to is hindi sila nag-include ng Decepticons. Wala tayong Decepticons right now. Instead of nakakuha tayo ng isang transparent na Hound. Ang alam ko, may mga alternate pang version dito na lalabas which is si Unicronus na Rodimus Prime. Yun yung black version niya. And also si Silver Strike naman ni Proud. In terms of sa look ng bawat isa, I am totally impressed pa rin kasi nga talagang G1 na G1 ang dating. If you are a G1er, I'm sure na mag-enjoy ka sa set na ito. When it comes to their playability, yung articulations ng bawat isa, okay yung articulation nitong Wave 2 natin dito compared dun sa Wave 1 kasi yung sa Wave 1 talagang nakakatakot, sobrang higpit na parang akala mo talaga mababali na yung mga joints nila. Overall, I'm so excited para sa AMK mini series line ng YOLO Park. I wonder ano naman kaya ang mga characters na ilalabas nila para sa kanilang Wave 3. May naisip na ba kayo? May gusto ba kayong character na makita sa AMK mini series ng YOLO Park? Comment it down below.